What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang pelikula sa nakaraan noong Disyembre 31, 1982. Malapit na ang hating gabi kaya't papasok na ang taong 1983. Sa Seoul, masayang ipinagdiriwang ng lahat ang bagong taon at sa gitna ng nagdiriwang na karamihan ay may isang magkasintahan. Ang pangalan ng lalaki ay Ji-hwan. Isa siyang guro ng musika sa isang mataas na paaralan. Ang nobya niyang si Yeon ay guro rin sa parehong paaralan, ngunit kimika ang kanyang itinuturo. Bago maghating gabi, lumuhod si Ji-hwan at nagpropose kay Yeon gamit ang isang singsing. Si Yeon, na labis ang pagmamahal sa kanya, ay masayang pumayag. Nagsimula nang magbilang ang mga tao papunta sa hating gabi. Ngunit biglang may magnanakaw na inagaw ang bag ni Yeon at tumakbo palayo. Agad na hinabol ni Ji-hwan ng magnanakaw, determinadong mabawi ang bag. Naabutan niya ito at nagsimula silang mag-away. Habang nag-aagawan si Ji-hwan at ang magnanakaw, biglang lumipat ang kwento sa isa pang Disyembre 31. Ngayon ay sa taong 2014. Malapit na ang 2015. Sa parehong lungsod ng Seoul, nagdiriwang muli ang mga tao ng bisperas ng bagong taon. Sa panahong ito, may isang detektibe na nagngangalang Lee na kasama ang kanyang pangkat ng pulis. Hinahabol nila ang isang suspek sa mataong mga kalye. Nang maabutan nila ito, nakipag-away ang isa sa mga kasamahan ni Lee sa suspek. Katulad ng laban ni Ji-hwan noong 1983 sa eksaktong parehong lugar. Noong 1983, sinaksak si Ji-hwan sa tiyan ng magnanakaw. Samantala, noong 2015, sa parehong lugar at sandali, binaril si Lee sa tiyan ng suspek na kanyang hinahabol. Kahit magkaiba ang kanilang panahon, pareho silang nasugatan sa parehong paraan, sa parehong lugar at sa parehong sandali. Dinala sila sa ospital sa kani-kanilang timeline at napahiga sa parehong hospital bed sa parehong posisyon, ngunit may pagitan na 32 taon. Kahit magkaiba ang panahon na kanilang ginagalawan, may kakaibang nangyari habang pareho silang nasa bingit ng kamatayan. Ang kanilang mga kaluluwa ay tila nagkaroon ng koneksyon. Pagkatapos nito, si Ji-hwan mula 1983 ay nagsimulang managinip ng mga alaala ni Lee mula 2015. At si Lee naman noong 2015 ay nagsimulang managinip ng buhay ni Ji-hwan sa nakaraan. Pareho silang nakaligtas, ngulit labis silang naguguluhan, iniisip kung kaninong mga alaala ang kanilang nakikita at kung ano ang tunay na nangyayari sa kanila. Ang susunod na eksena ay bumalik sa 1983 kung saan si Ji-hwan ay nasa paaralan at kausap si Yeon. Nire-record ni Ji-hwan ang kanilang pag-uusap gamit ang isang tape recorder at sinasabi kay Yeon na magiging masaya pakinggan ang mga ito sa hinaharap. Tumawa si Yeon at hiniling kay Ji-hwan na itigil ang pagre-record dahil sa tingin niya ay pangit ang tunog ng kanyang boses sa tape. Nagbiruan sila at masayang nagkwentuhan. Sa kanilang usapan, sinabi ni Yeon kay Ji-hwan na naniniwala siya sa reincarnation. Sigurado siya na kahit sa susunod nilang buhay, muli silang magkikita at magsasama. Nangako pa siya na magiging makamukha pa rin niya ang sarili niya sa susunod na buhay para madaling makilala siya ni Ji-hwan. Biglang pumasok ang guro ng biology, gulit agad ding humingi ng paumanin at umalis sa pag-aakalang walang tao sa silid. Pagkatapos nito, bumili sina Ji-hwan at Yeon ng bahay. Plano nilang doon tumira ng masaya habang buhay. Ang lahat ng mga sandaling ito ay nakikita ni Lee sa kanyang mga panaginip noong 2015. Napanaginipan ni Lee sina Ji-hwan at Yeon habang siya ay naaksidenteng nakatulog sa trabaho. Nang magising siya, lumapit ang kanyang amo na si Chief Kang nang mabilis tumayo si Lee at humingi ng paumanhin sa pagtulog habang naka-duty. Magkasama silang lumabas ni Chief Kang para hanapin ang isang suspek. Nang mapitan nila ito, dinakma ng isang suspek ang isang babae at nagbantay na sasaktan niya ito kung hindi siya papakawalan. Nanatiling kalmado si Chief Kang, tumutok at binaril ang suspek sa binti para pigilan ito. Halip maagad arestuhin, hinubod ni Chief Kang ang damit ng suspek at tinignan ng likod nito. Pagkatapos lamang nito, inutusan niya ang mga pulis na arestuhin ng lalaki. Nagtaka si Lee at tinanong ang isa pang opisyal kung bakit tinitignan ni Chief Kang ang likod ng suspek.
Ipinaliwanag ng opisyal na noong 1980s may isang napakadelikadong serial killer sa Seoul. Halos mahuhuli na ni Chief Kang siya noon, ngunit ginawang bihag ng killer ang asawa ni Kang at pinatay siya. Nang sumubok ni Kang na pigilan siya, binaril niya ang killer sa likod, ngunit nakatakas pa rin ang lalaki. Kaya sinusuri ni Chief Kang ang likod ng bawat suspek para hanapin ang pekat ng bala, umaasang balang araw ay mahuhuli ni rin siya ang serial killer na sumira sa kanyang pamilya. Ngayon, bumalik ang kwento sa 1983, kung saan si Ji-hwan ay nasa paaralan at pinagalitan ang isang estudyante dahil nahuli siyang nagsusugal. Tinanong ni Ji-hwan ang estudyante, "Bakit ka nagsusugal para lang kumita ng pera?" Sumagot ang bata, "Kailangan ko kasing bumili ng regalo para sa girlfriend ko, kaya nagsugal ako para magkapera." Binawarhan siya ni Ji-hwan, "Makinig ka, masamang bisyo ang pagsusugal. Kapag nasimulan mo na, napakahirap ng tumigil." Habang nag-uusap sila, tumingin si Ji-hwan sa bintana at nakitang umuulan ng niebe. Nagulat ang lahat dahil hindi pa taglamig at karaniwan ay mas mahuli pa dumarating ang niebe. Sa taong iyon, mas maaga siyang bumagsak kaysa dati. Kasabay nito, noong 2015, ganun din ang nangyayari. Umuulan ng niebe kahit hindi pa nagsisimula ang taglamig. Tumingin si Detective Lee sa bintana at napansin din niya ang kakaibang panahong ito. Sa radyo, may balita tungkol sa maagang ulan ng niebe. Sinabi ng announcer na nangyayari na raw ito noong 1983 nang hulaan ng isang guro ng musika na nagngangalang Ji-hwan na muli itong mangyayari sa 2015. Noong panahong iyon, walang naniwala sa kanya. Ngunit ngayon, makalipas ang 32 taon, nagkatotoo ang kanyang hula at walang makapagpaliwanag kung paano niya ito nalaman. Nabigla si Lee sa kanyang narinig at napagtantuan niya na ang kanyang mga panaginip ay hindi lang basta panaginip, tunay na mga alaala ng isang taong sa kanyang libing sa nakaraan. Bumalik ang kwento sa 1983 kung saan si Ji-hwan ay nasa paaralan at ikinukwento niyo ng kanyang mga kakaibang panaginip. Ipinaliwanag niya na nakikita niya ang mga alaala ng isang detektibe na nabubuhay sa taong 2015. Tumawa si Yon at sinabi, "Ano ba ang sinasabi mo?" Maya-maya, pumasok ang ilang estudyante at nagbiro si Yon sa kanilang sabi na kayang makita ng kanilang guro ng musika ang hinaharap sa kanyang panaginip. Natawa ang mga estudyante at tinukso si Ji-hwan, "Sir, kung nakikita nyo talaga ang hinaharap, sabihin nyo po kung ano ang mangyayari sa amin." Seryosong sumagot si Ji-hwan, "Iniisip nyo bang nagbibiro ako? Ngayong taon, umulan ng niebe sa tag-araw imbes na taglamig at mangyayari ulit ito sa 2015. At maniwala kayo o hindi, sa hinaharap, lahat ay magkakaroon ng isang maliit na aparato. Sa aparatong ito, makakausap ninyo ang kahit sino, kahit nasaan man sila. Makikita ninyo sila habang kausap, makakapanood ng mga pelikula at makakagawa pa ng pelikula. Tatawagin nila itong mobile phone." Sigurado, dahil 1983 pa lang noon, hindi naniwala ang mga estudyante at inisip nilang nag-iimbento lang sila. Ngulit ipinakita ng pelikula na noong 2015, tulad ng sinabi ni Ji-hwan, muling umulan ng niebe bago pa magsimula ang taglamig. Sa radyo, binanggit muli na nahulaan ito ni Ji-hwan noong 1983. Samantala, si Lee ay nasa trabaho at sinusuri ang mga CCTV footages. Bigla siyang nabigla. Nakita niya sa video ang isang babae na eksaktong kamukha ni Yon na napapanaginipan niya mula sa mga alaala ni Ji-hwan. Natulala si Lee at nagpasis siyang sundan ng babae. Napansin ng babae na may sumusunod sa kanya. Biglang nawala siya sa paningin, ngunit sa katotohanan, palihim siyang pumunta sa likod ni Lee at sinimulang bugbugin ito. Sinubukan ni Lee na magpaliwanag, "Sandali lang po, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Nakita kita sa aking panaginip." Ngunit hindi siya pinakinggan ng babae at patuloy siyang inaatake habang humihingi ng saklolo. Nagtipo ng mga tao at dahil hindi nila alam ang tunay na nangyari, inakala nilang masamang tao si Lee. Hinawakan nila siya, binugbog at kinaladkad papunta sa istasyon ng pulis. Doon nalaman ng katotohanan. Ipinakita ni Lee ang kanyang badge at nalaman ng lahat na isa pala siyang detektibe ng pulis. Natakot ang mga tao at napagtantuan nilang nagkamali sila sa pambubugbog sa isang pulis. Bilang pagbawi, dinala sila sa isang restaurant at binilhan ng pagkain para gumaan ang kanilang pakiramdam. Sa restaurant, tinanong ni Lee ang babaeng kamukha ni Yon, "Isa ka bang guro sa Shanghai School malapit sa highway?"
"Yon ba ang pangalan mo?" Sumagot ang babae, "Hindi, Kim ang pangalan ko, hindi yon. At oo, nagtuturo ako sa isang paaralan malapit sa highway, pero Michang High School ang pangalan nito, hindi Shanghai School." Kinabukasan, pumunta si Kim sa pinakamatandang kawani ng Michang High School na siya ring vice principal. Tinanong niya ito tungkol sa Shanghai School. Nabigla ang vice principal at tinanong, "Saan mo narinig ang pangalang iyan?" Pagkatapos, ibinunyag niya ang isang malaking lihim. Noong 1983, may nangyaring malaking sunog sa paaralan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pilalitan ng paaralan ang kanilang pangalan mula sa Shang muli sa Michang, katulad ng kanilang motto. Dahil sa pagiging naus-usa, sinuri ni Kim ang lumang dokumento ng paaralan. Sa mga talaan, nakita niya ang impormasyon tungkol sa lahat ng mga guro noong 1983. Doon nakita niya ang isang guro ng kimika na nagngangalang yon na eksaktong kamukha niya. Napagtantuan ni Kim na hindi basta panaginip ang mga nakita ni Lee. Tunay na pangyayari ang kanyang nakikita mula sa 1983. Naniniwala na siya kay Lee at ipinakita sa kanya ang lumang dokumento. Naunawaan din ni Lee na ang kanyang mga panaginip ay tunay na mga alaala ng isang guro ng musika na nagngangalang Ji-Wan John mula sa nakaraan. Sinimulan ni Lee ang mas malalim na investigasyon. Pumunta siya sa opisina at nagsimulang magbasa ng mga lumang pahayagan mula 1983. Sa isang artikulo, nakita niya na nanalo ang koponan ng football ng South Korea sa score na 2-1. Sa isa pang balita, makalipas ang ilang buwan, iniulat na eksaktong hating gabi nang tamaan ng kidlat ang bubong ng Shanghai School. Maingat na isinulat ni Lee ang lahat ng mahahalagang pangyayari mula 1983 sa kanyang diary. Pagkatapos, binigyan siya ng kanyang amo na si Kang ng ilang lumang files at inutusan siyang ayusin ang mga ito ayon sa petsa at itago. Nang buksan ni Lee ang isa sa mga file, nabigla siya. May larawan doon ni Yoon sa isang police report. Ayon sa ulat, noong 1983, pinatay si Yoon sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang lalamunan. Nahuli ng pulis ang salarin, isang construction worker na nagngangalang Park. Si Park ay isang sugarol na naubos ang kanyang pera. Kailangan niya ng mas maraming pera para ipagpatuloy ang pagsusugal, kaya pinatay niya si Yoon at tumakas, dala ang kanyang pera. Habang binabasa ni Lee ang police file na ito noong 2015, si Ji-Wan naman noong 1983 ay tila nakikita rin ang parehong eksena sa kanyang isipan na parabang nananaginip siya tungkol kay Lee sa hinaharap. Labis na naguluhan at natakot si Ji-Wan. Naisip niya kung totoo ba ang kanyang nakikita at kung talagang mapapatay si Yoon. Ikinuwento niya kay Yoon ang kanyang masamang panaginip at umaasang hindi ito magkakatotoo. Ngunit ayaw niyang isugal ang posibilidad. Gusto niya siyang protektahan. Noong 2015, nabasa ni Lee sa lumang pahayagan na nanalo ang kuponan ng football sa score na 2-1. At sa parehong oras, noong 1983, magaganap na ang laban na iyon. Napagtanto ni Ji-Wan na kung manalo ang Korean team sa parehong score na nakasulat sa pahayagan, kung gayon ay tunay ngang mapapatay si Yoon, tulad ng nakita niya sa panaginip at sa ulat. Nerbiyos na pinanood ni Ji-Wan ang laro at nang manalo nga ang kupunan sa score na 2-1, alam niyang totoo ang panganib. Sigurado na siyang nasa panganib si Yoon. Naalala ni Ji-Wan ang bawat detalye mula sa police file na nabasa ni Lee sa hinaharap, kabilang ang larawan ng killer na si Park. Alam ni Ji-Wan na palaging nagsusugal si Park sa isang lokal na club. Nagmamadali siyang pumunta roon, umaasang mapipigilan si Park bago pa may mangyaring masama. Natagpuan ni Ji-Wan si Park at nakiusap sa kanya na huwag gumawa ng anumang kakilahublat. Ngulit dahil maraming utang si Park sa iba't ibang tao, inakala niyang si Ji-Wan lamang ay isa sa mga taong naniningil sa kanya. Dahil sa takot, tumakbo si Park at hinabol siya ni Ji-Wan. Samantala, si Yoon ay nasa isang tindahan ng wedding dress, inihahanda ang kanyang gown para sa kasal nila ni Ji-Wan. Pagkatapos niyang isuot ang damit at lumabas ng tindahan, aksidente niyang nabangga si Park, dahilan upang siya ay matumba. Pagkatapos, tiningnan ni Park ang perang nasa bag ni Yoon at umalis. Hinanap ni Ji-Wan si Park sa lahat ng lugar, ngunit tila tuluyan na niya itong nawalan ng bakas.
Naalala ni Jiwon ang isang panaginip mula sa taong 2015 kung saan nakita niya ang case file tungkol sa pagpatay kay Yoon. Nakasulat doon na natagpuan si Yoon na patay sa isang pampublikong banyo. Dahil dito, dali-daling tumakbo si Jiwon papunta sa banyo upang tingnan, ngunit sa kasamaang palad, napatay na roon si Yoon. Nang subukan ni Park na tumakas mula sa lugar ng krimen, nahuli siya ng pulis at itinuring na pangunahing suspek. Wasak ang puso ni Jiwon sa pagkawala ni Yoon. Lumabas na si Park pala ang ama ng estudyanteng pinagsabihan ni Jiwon tungkol sa pagsusugal. Lumapit ang bata kay Jiwon at nakiusap. "Sir, pakiusap, magtiwala po kayo sa akin. Malakas magsugal ang tatay ko at marami siyang inuutangan, pero hinding-hindi po siyang makakapatay ng tao." Mulit labis ang lungkot at sakit na nararamdaman ni Jiwon at nalulunod siya sa mga alaala ni Yoon kaya hindi niya ito pinaniwalaan. Nangyayari ang lahat ng ito noong 1983. Mulit kasabay nito, si Detective Lee noong 2015 ay nakikita ang lahat sa kanyang mga panaginip. Nabigla si Lee dahil dati nabasa lamang niya ang tungkol sa pagpatay kay Yoon sa mga lumang file. Ngunit ngayon ay naranasan niya ito na parabang nandoon talaga siya. Ikinuwente ni Lee kay Kim, ang babaeng kamukha ni Yoon, ang lahat ng kanyang nalalaman. Ipinaliwanag ni Kim na noong 1983, nagkaroon ng isang napakalaking sunog sa paaralan at halos lahat ng estudyante ni Yoon ay namatay sa aksidenteng iyon. Habang nag-uusap sina Lee at Kim, si Police Chief Kang na nagtatrabaho rin sa paaralan ay nakikinig sa isang lumang recording mula sa tape recorder. Ito ang parehong tape na ginamit ni Jiwon noong 1983 para mag-record. Noong 2015, ang mismong tape na iyon ang pinakikinggan ni Kang. Ang laman ng recording ay ibubunyag pa sa bandang huli. Samantala, sinimulan ni Lee ang imbestigasyon tungkol sa sunog sa paaralan noong 1983. Sa kanyang pagsisiyasat, nakakita siya ng isang maskara at napagtanto niyang pito ay pagmamay-ari ng tunay na salarin na nagsimula ng sunog. Nalaman din niya na ang mga namatay sa sunog ay mga estudyante ni Yoon. 5 bata lamang ang nakaligtas sa sunog, mulit kalaunan, ang 5 iyon ay isa-isang pinatay sa misteryosong paraan. Pinatay sila tulad ni Yoon, hiniwa ang kanilang mga lalamunan. Ibig sabihin, iisang mamamatay tao ang pumatay kay Yoon, pumatay sa mga nakaligtas niyang estudyante at nagsunog ng paaralan habang nakasuot ng maskara. Ayon sa mga lumang police file, namatay rin si Park matapos ang sunog. Si Park ang sinisi sa lahat ng pagpatay. Isinara ng pulis ang kaso, sinasabing si Park ang salarin at napatay na rin siya matapos patayin ang lahat ng kanyang biktima. Ngunit noong 2015, hindi naniniwala si Lee na si Park ang tunay na killer. Para sa kanya, ang totoong mamamatay tao ay hindi pa rin nahuhuli. Ang imbestigasyon ni Lee ay lumilitaw sa mga panaginip ni Jen noong 1983 at nagsimula ring magduda si Jen na si Park nga ba ang salarin. Upang malaman ang katotohanan, binisita ni Jen si Park sa kulungan at tinanong kung ano talaga ang nangyari noong araw na iyon. Ipinaliwanag ni Park, "Nang pumasok ako sa pampublikong banyo, inatake na si Teacher Yoon. Lumapit siya sa akin na duguan at matapos niya akong mahawakan, bumagsak siya. May isa pang lalaki sa loob ng banyo na nakasuot ng maskara. Kinuha ko lang ang pera ni Yoon at tumakas ako dahil sa takot, pero nahuli ako ng pulis at inakala nilang ako ang pumatay kay Yoon." Doon na naunawaan ni Jen na hindi si Park ang mamamatay tao. Ang tunay na mamamatay tao ay ang lalaking nakamaskara na nagsunog ng paaralan upang patayin ang mga estudyante ni Yoon at kalaunan ay pinatay rin ang mga nakaligtas. Nagpasya si Jen na iigtas ang mga estudyante ni Yoon anuman ang mangyari. Dali-dali siyang pumunta sa paaralan at huminto muna upang bumili ng fire extinguisher. Ngulit bahagya siyang nahuli. Nakulong na ng masked killer ang mga estudyante sa isang silid at nagsimula na ang sunog. Natrap ang mga bata at nasa matinding panganib, ngunit ginamit ni Jen ang fire extinguisher upang basagin ang mga kandado ng pinto at iligtas ang lahat ng estudyante. Dahil dito, hindi nangyari ang nakamamatay na sunog. Nagawa ni Jen na baguhin ang kasaysayan at iligtas ang mga bata. Ngayon, lumipat tayo sa 2015 kung saan pumunta si Lee sa paaralan. Matapos ang sunog noong 1983, muling itinayo ang paaralan at pinalitan ang pangalan nito, kaya lubos na nagbago ang itsura at istruktura nito sa paglipas ng mga taon.
Ngunit dahil nakita ni Jen noong 1983 ang imbestigasyon ni Lee sa kanyang mga panaginip, napigilan niya ang mga trahedya at iligtas ang mga estudyante. Nagdulot ito ng pagbabago sa kasaysayan, isang time ripple. Kaya ngayon noong 2015, sa mismong harapan ni Lee, unti-unting nagbabago ang estruktura ng paaralan. Ang modern na loob ay dahan-dahang bumabalik sa lumang anyo tulad noong nakaraan. Namangha si Lee at napagtanto ang katotohanan. Tulad ng nakikita ni Lee ang mga alaala ni Jen noong 1983, si Jen naman sa nakaraan ay nakikita ang imbestigasyon ni Lee sa 2015. Dahil dito, nagawa ni Jen na pigilan ang pagkamatay ng mga estudyante at baguhin ang takbo ng panahon. Dahil sa mga ginawa ni Jen, iba na ngayon ang paaralan sa kasalukuyan. Isinabit ni Jen ang kanyang singsing sa kasal sa malaking orasan ng paaralan bago siya umalis. Ngayon, noong 2015, natagpuan ni Lee ang mismong singsing na iyon sa loob ng orasan, patunay na tunay ngang nagbago ang kasaysayan. Ikinuwento ni Lee ang lahat ito kay Kim. Ipinaliwanag niya na nakita ni Jen ang imbestigasyon niya sa hinaharap at dahil doon ay nailigtas niya ang mga estudyante. Labis ang saya ni Kim na malamang na may ginawa talagang pagbabago si Jen sa nakaraan. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Lee si Kim na maghapunan sa kanyang bahay at malinaw na nagsisimula ng mag-develop ng damdamin para sa isa't isa. Masayang pumayag si Kim. Umuwi si Lee, naghanda ng masarap na hapunan at naghintay sa pagdating ni Kim, ngunit hindi siya dumating. Ipinakita na habang papunta si Kim, may kotse na huminto sa harap ng kanyang sasakyan. Kinaumagahan, nakatanggap si Lee ng tawag na natagpuan ng sasakyan ni Kim sa ilalim ng tubig. Mabilis siyang nagtungo sa lugar kung saan hinihila ng pulis ang sasakyan ni Kim palabas ng tubig, ngunit nawawala si Kim. Sinuri ng pulis ang dashcam footage ng sasakyan ni Kim. Nakita nilang may isang kotse na huminto sa harap niya. Lumabas si Kim upang tingnan kung may kailangang tulong ang nasa kabilang sasakyan, ngunit biglang lumitaw ng isang lalaking nakamaskara at dinukot si Kim. Malinaw na ito ang parehong masked killer na pumatay kay Yoon noong 1983, nagtangkang sunugin ng paaralan at ngayon ay buhay pa rin noong 2015. Siya rin ang dumukot kay Kim. Determinado si Chief Kang na mahuli ang mamamatay tao anuman ang mangyari. Lubhang nalukot si Lee, iniisip na kung nahuhuli sana ang killer noong 1983, hindi sana mapapahamak si Kim ngayon. Bumalik ang kwento sa 1983. Nanaginip si Jen tungkol sa hinaharap. Nakita niya na noong 2015, binukot ang kasintahan ni Lee na si Kim. Nagpasya si Jen na kung mahuhuli niya ang masked killer sa sarili niyang panahon, mapipigilan ang lahat ng krimen na mangyayari sa 2015. Inisip niya, kailangan kong mahuli ang lalaking nakamaskara anuman ang mangyari. Naalala ni Jen na may isang babae, isa sa mga 5 estudyanteng nakaligtas sa sunog, ay siyang unang pinatay ng masked killer. Dahil napigilan na ni Jen ang sunog at iligtas ang lahat ng estudyante, alam niyang maari pa ning subukan ng killer na patayin ang babaeng ito. Kaya nagpasya siyang protektahan siya. Pumunta siya sa lugar kung saan niya alam na dati naganap ang pagpatay at nagtago sa loob ng aparado upang maghintay. Tulad ng kanyang inaasahan, dumating ang estudyante. Ngulit biglang napuno ng nakalalasong gas ang silid. Lumabas ang masked man na nakasuot ng uniforme ng estudyante at pinakalawa ng gas. Kahit nasa loob ng aparado, nahilo si Jen at unti-unti nang nawawala ng malay. Samantala, noong 2015, pinapanaginipan ni Lee ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga alaala ni Jen. Bumulong siya sa kanyang pagtulog. Jen, pakiusap, subukan mong makita ang mukha ng mamamatay tao para mahuli ko siya sa panahon ko. Noong 1983, pinilit ni Jen na labanan ang pagkawala ng malay. Alam niyang hindi siya pwedeng mawala ng ulat. Binasag niya ang salamin ng bintana upang palabasin ang gas at papasukin ang sariwang hangin. Ngunit huli na lahat, napatay na ng masked killer ang estudyante. Mabilis na dinampot ni Jen ang isang piraso ng basag na salamin at inatake ang masked killer. Malubhang hiniwa ang kanyang kamay. Tumakas ang killer at hinabol siya ni Jen. Biglang may isang babaeng nagngangalang Sheena na humarang sa daan ng killer. Sinubukan pa rin ng masked man na patayin siya, ngunit dumating si Jen sa tamang oras. Sumuko ang killer at tumakbo palabas ng bakod ng paaralan. Nagkataon na may espesyal na aktibidad sa paaralan noong araw na iyon. Lahat ng estudyante ay nasa labas.
Naglalagay ng letras at mga maliliit na personal na gamit sa isang time capsule. Plano nilang buksan ito makalipas ng 20 years noong 2003. Ang killer na nakasuot pa rin ng uniforme ng estudyante ay nakihalo sa mga bata at patakom na inilagay ang sandata niyang kutsilyo sa loob ng time capsule. Dumating si Jen na tumatakbo, ngunit hindi niya matutukoy kung sino ang killer dahil pare-pareho ang suot ng lahat. Ang nagawa na lamang ni Jen ay pulutin ng maskara ng killer na naiwan nito. Itinago ni Jen ang maskara sa kanyang mesa, ngunit nagdulot ito ng panibagong problema. Inakala ng pulis na si Jen na ang tunay na salarin dahil natagpuan sa kanya ang maskara. Sinubukan ni Jen na ipaliwanag, kung ako ang killer, itatago ko ba talaga ang maskarang ito na makikita ng lahat? At kung ako ang mamamatay tao, bakit ko ililigtas ang mga estudyante mula sa sunog? Ngulit hindi siya pinaniwalaan ng pulis at sinubukang arestuhin. Sa desperasyon, hinila ni June ang kanyang mesa, binasag ang bintana at tumakas mula sa mga pulis. Hinabol siya ng mga pulis, ngunit sa kabutihang palad, dumating ang estudyanteng pinagsabihan niya noon tungkol sa pagsusugal sakay ng bisikleta. Tinulungan siyang makatakas at dinala siya sa ligtas na lugar. Samantala, si Lee noong 2015 ay nakikita ang lahat ng mga pangyayaring ito sa kanyang mga panaginip, ang habulan at pakikipagbaka ni John mula sa hinaharap. Sa susunod na eksena, nakipagkita si Lee kay Kang at sinabi, hindi maaaring iisa ang serial killer noong 32 years na ang nakalipas at ang taong dumukot kay Kim. Magkaiba ang paraan nila ng paggawa ng krimen. Tahimik na nakinig si Kang at pagkatapos ay nagtanong, sa tingin mo, ano kaya ang mangyayari kung may nakahuli sa serial killer 32 years na ang nakalipas? Paano kaya mababago ang sitwasyon ngayon? Nabigla si Lee at ang kanyang mga kasama sa tanong ni Kang at nagsimulang mag-isip kung baka may alam din si Kang tungkol sa kakaibang koneksyon ng panahon kina Lee at John. Bumalik ang kwento sa 1983. Tinanong ng estudyanteng tumulong kay John sa pagtakas, Sir, talagang iniisip po ba ng pulis na kayo ang mamamatay tao? Nababaliw na po ba sila? Sumagot si John, kahit ako, hindi ko na rin naiintindihan ang nangyayari. Ang tunay na mamamatay tao ay malaya pa rin pero ako ang sinisisi ng pulis kahit iniligtas ko ang mga bata. Pinatay ng lalaking nakamaskara ang yunto, sinubukan niyang sunugin ng paaralan at ngayon ay pumatay na naman siya ng isang estudyante. Tinanong ng bata, pero sir, paano niyo po nalaman na mangyayari ang lahat ng masasamang ito? Sagot ni John, hindi ko maipapaliwanag sa iyo. Hindi ka maniniwala pero naitala ko ang lahat. Ibinigay niya ang kanyang tape recorder sa estudyante at sinabi, kung mabigo akong mahuli ang killer, ikaw ang magpapatuloy sa sinimulan ko. Nalilito ang estudyante at nagtanong, paano ko po gagawin iyon? Isinulat ni June ang petsa, oras at lugar sa taong 2015 kung saan dudukutin si Kim ng masked man. Ibinigay niya ito sa estudyante at sinabi, kung hindi ko siya mapipigilan, ikaw ang dapat sumubok na iligtas siya. Ngayon, bumalik tayo sa 2015. Hinahanap ni Lee at ng kanyang pangkat ng pulis si Kim. Dinukot ng masked killer si Kim sa isang kalsadang bundok na may mga CCTV camera sa magkabilang dulo. Nakita sa footage ang sasakyan ng killer na pumasok sa kalsada, ngunit hindi ito lumabas sa kabilang dulo. Ibig sabihin, nasa kagubatan malapit sa kalsadang iyon si Kim. Paikot-ikot na nagmamaneho si Lee sa paghahanap. Samantala, hawak ng killer si Kim sa loob ng kagubatan. Nang lumapit ang killer, lumaban si Kim, nakatakas at nagawang tawagan si Lee gamit ang cellphone ng killer. Sinabi ni Kim kay Lee, nasa isang gubat ako sa may kabundukan at may nakikita akong lagusan o tunnel sa malapit. Sumagot si Lee, malapit na ako, tumakbo ka papunta sa tunnel, doon tayo magkikita. Ngunit nang dumating si Lee sa tunnel, wala pa roon si Kim, kaya inisip niyang baka nasa kabilang dulo ito at dumaan siya sa loob ng tunnel gamit ang kanyang sasakyan. Samantala, nakarating si Kim sa bungad ng tunnel at nakita niyang papalayo ang kotse ni Lee. Sumigaw siya para patigilin si Lee, ngunit hindi siya narinig nito. May kung anong masamang pakiramdam si Lee, kaya bigla niyang inikot ang sasakyan at nakita si Kim. Mabilis siyang bumarik upang tulungan siya. Ngunit biglang may isa pang kotse na humarurot at nabangga si Kim bago pa siya marating ni Lee. Agad na namatay si Kim. Wasak na wasak ang puso ni Lee. Noong 1983, si Jean ay nabis ding nadurog ang damdamin nang makita ang lahat ng ito sa kanyang mga panaginip.
Samantala, noong 1983, habang hinahabol ni Jean ang pumatay kay Yon, sinubukan ng killer na saktan ang isang babaeng nagngangalang Sheena. Ngayon, si Sheena ay naglalakad mag-isa sa kalsada. Dumating ang guro sa biology at tinanong siya, "Bakit mag-isa ka lang dito? Halika, ihahatid na kita pa uwi." Pumayag si Sheena at sumakay sa kotse. Habang nagmamaneho sila, tinanong siya ng guro, "Makikilala mo ba ang pumatay?" Sumagot si Sheena, "Hindi ko po nakita ang mukha niya, sir, pero hindi ko makakalimutan ang kanyang mga mata." Tumingin siya sa mga mata ng guro at bigla niyang napagtanto. Ang mga mata nito ay sa killer. Napansin din niya ang sugat sa kamay ng guro, ang sugat na nakuha ng mamamatay tao nang hiwain siya ni Jean sa laban. Doon na naunawaan ni Sheena na ang tunay na killer ay ang guro sa biology at ngayon ay nakakulong siya sa kotse kasama nito. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngayon, noong 2015, patay na si Kim at wasak ang puso ni Lee. Naalala ni Lee na tinawagan siya ni Kim gamit ang cellphone ng killer bago ito mamatay. Kaya nagpasya siyang i-trace ang numerong iyon. Nang makuha niya ang impormasyon, labis siyang nabigla. Ang numero ay pagmamay-ari ng Chief Kang ng pulisiya. Ibig sabihin, may koneksyon si Kang sa pagdukot kay Kim. Mabilis na pumunta si Lee sa bahay ni Kang. Sa bahay ni Kang, nakita ni Lee na puno ito ng mga lumang balita sa dyaryo tungkol sa serial killer, pati na rin ng maraming lumang litrato ng kabataan ni Kang at ng kanyang kasal. Sa isang larawan, makikitang kasama ni Kang ang kanyang asawa na si Sheena. Nang tignan ni Lee ang litrato ni Kang noong bata pa ito, may napagtanto siyang nakakagulat. Noong 1983, ibinigay ni Jean ang kanyang tape recorder sa isang estudyante at sinabi na kung mabibigo siyang mahuli ang tunay na killer, responsibilidad ng estudyante na ipagpatuloy ang laban. Ang estudyanteng iyon ay si Kang. At ang Sheena na dinukot ng guro sa biology ay ang asawa ni Kang. Samantala, ipinakita noong 1983 na papapatayin na ng guro sa biology si Sheena. Dahil dito, noong 2015, nagsimulang lumabo ang mukha ni Sheena sa litrato ng kasal. Parang unti-unti siyang nabubura mula sa kasaysayan. Naunawaan ni Lee ang nangyayari. Kinuha niya ang kanyang baril, itinuro kay Kang at mariing nagtanong, "Bakit mo dinukot si Kim? Ikaw ba ang totoong psycho killer?" Sa wakas sinabi ni Kang ang katotohanan. Noong estudyante pa ako, ibinigay ng guro kong si Jean ang kanyang tape recorder. Sinabi niya sa taong 2015 may isang babaeng nagngangalang Kim na dudukutin. Isinulat niya ang eksaktong oras at lugar. Nang pakinggan ko ang tape, napagtanto kong tungkol ito sa mga pangyayari sa hinaharap. Sa una hindi ko napaniwalaan. Pero habang lumilipas ang mga taon, nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Sinabi rin ni Jean na may isang babaeng isisilang na kamukha ng guro naming si Yon at ang pangalan ay Kim. Noong 2015, tunay nga siyang nakausap si Kim, tulad ng hula ni Jean. Nagpatuloy si Kang. Noong 1983, nagbaon ng time capsule ang mga estudyante sa paaralan. Bawat isa ay naglagay ng mahalagang bagay. Isinama rin ng killer ang kutsilyo niyang ginamit sa pagpapatay. Nang buksan ang capsule noong 2003, ako ang namahala sa pagsusuri ng laman nito. Natagpuan ko ang kutsilyo at sinubukan kong hanapin ang killer gamit ang fingerprints. Ngunit dinukot ng tunay na killer ang asawa kong si Sheena at nagbanta na papapatayin siya kapag hindi ko ibinalik ang kutsilyo. Para mailigtas si Sheena, ibinalik ko ang kutsilyo. Pero kahit nakuha na niya ito, pinatay malin siya sa makabago. Galit na galit ako. Binaril ko ang killer sa likod, ngunit nakatakas pa rin siya. Dahil isinulat ni Jean na dudukutin si Kim noong 2015, patuloy kong hinahanap ang killer sa kabundukan. Umaasang mapipigilan ko siya, ngunit hindi siya kailanman nagpakita. Kaya para maprotektahan si Kim mula sa tunay na killer, nagsuot ako ng maskara at ako mismo ang dumukot sa kanya para lamang mapanatili siyang ligtas. Ngunit inaakala ni Kim na ako ang psycho killer at tumakas siya. Tinawagan kita gamit ang cellphone ko. Pagkatapos, may dumating pang ibang tao, ang tunay na killer, sakay sa kotse at siya ang pumatay kay Kim. Nakita ko ang lahat sa malayo, hindi ako ang pumatay kay Kim.
Nalilito at galit si Lee. Sumigaw siya, "Gusto mong maniwala ako dyan? Ikaw ang bumangga sa kanya at pumatay sa kanya." Sumagot si Kang, "Hindi Lee, nagkakamali ka. Sinundan ko siya, pero hindi ako ang pumatay. Dumating ang tunay na killer at siya ang bumangga sa kanya. Nakita ko, pero wala akong nagawa." Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang paniniwalaan. Biglang tumingalaw si Kang at nagsalita na parang naririnig ni Jean ang nakalipas. Sinabi niya, "Jean, sir, alam kong nakikita ninyo ang lahat ng ito noong 1983. Please, patayin ninyo ako sa nakalipas. Kapag namatay ako noong 1983, hindi ko kailanman madudukot si Kim noong 2015. Sa ganung paraan, hindi mamamatay sina Kim at Sheena. Please, tulungan niyo ako, sir." Pagkasabi nito, binaril ni Kang ang kanyang sarili at namatay sa harap ni Lee. Noong 1983, matapos makita ang trahedyang hinaharap sa kanyang mga panaginip, labis na nalungkot si Jean. Naalala ni Jean ang pakiusap ni Kang noong 2015 na patayin siya sa nakalipas at mabuhay sina Kim at Sheena. Halos subukan niyang sakalin ang batang Kang gamit ang unan, ngunit hindi niya kinaya. Maya-maya, nakarinig siya ng kaguluhan sa paaralan. Natagpuan niya si Sheena na dinukot ng masked killer. Lumaban si Jean sa mamamatay tao, nagawang tanggalin ang maskara nito at natuklasan na ang killer ay ang guro sa biology. Inamin ni guro na pinatay niya si Yon dahil nahuli siyang nangingilalo sa laboratorio at nagbanta na isusumbong siya. Dahil sa hihiya at sa takot na malaman ng mga estudyante ni Yon ang kanyang sikreto, sinubukan niya ring patayin ang mga ito. Galit na galit si Jean at binugbog ang guro. Lumaban ang guro sa biology at muntik nang mapatay si Jean. Ngulit dumating si Batang Kang sa tamang panahon at nailigtas siya. Magkasama silang natalo ang killer at inakalang tapos na ang lahat. Ngunit muling umatake ang sugatang guro at sinaksak si Jean. Umabot ang labanan sa rooftop sa gitna ng malakas na ulan. Naalala ni Jean ang artikulong nakita ni Lee noong 2015, ang hula tungkol sa malakas na pagtama ng kidlat sa hating gabi. Napagtanto ni Jean ang mangyayari, kaya inipit niya ang killer malapit sa lightning rod. Nang tumunog ang oralo sa alas 12, tinamaan ng kidlat ang mamamatay tao at tuluyang natapos ang kanyang paghahasing ng lagam. Matapos masaksak, malubha ang sugat ni Jean at duguan. Dali-daling lumapit sina Batang Kang at Sheena. Sinabi ni Jean kay Kang, "Tulad ng hiling mo, iniligtas kita at ang magiging asawa mo." Nalito silang dalawa, hindi pa nila alam na magkakasal sila sa hinaharap. Namatay si Jean at umiyak silang dalawa para sa minamahal nilang guro. Dahil tinalo ni Jean ang psycho killer sa nakalipas, nagbago ang buong hinaharap. Noong 2015, iba na ang lahat. Nalilito si Lee at hindi alam ang nangyayari. Biglang lumitaw si Kim, buhay at ligtas. Dahil napatigil ang killer, maraming taon nang nakalipas. Nag-usap sina Lee at Kim at malinaw na may damdamin sila sa isa't isa. Sinabi ni Lee na kailangan niyang pumunta sa istasyon ng pulisiya, pero tumawa si Kim at sinabi, "Kailan ka pa naging pulis? Huwag kang magbiro. Halika na, pumunta tayo sa paaralan." Sa bagong realidad na ito, hindi na detektibe si Lee, kundi isang guro ng musika sa paaralan. At maging si Kang ayon ay isa na ring guro roon. Kalaunan, bumili si Lee ng bahay at nagplano ng masayang buhay. Habang magkasama silang nakaupo, sinabi ni Kim, "Hindi ko alam kung bakit, pero parang nangyari na ito dati." Biglang naunawaan ni Lee ang lahat. Nagkatotoo ang sinabi ni Yon kay Jean noon. Sa susunod nating buhay, magsasama tayong muli at makikilala mo ako. Muling isinilang si Yon bilang si Kim at si Jean bilang si Lee. Kaya ganoon na lamang ang lalim ng kanilang koneksyon sa paglipas ng panahon. Ang magkasintahang nagkahiwalay sa kanilang mga nakaraang buhay ay muling nagtagpo, handa ng mabuhay ng masaya magpakailanman. At dito nagtatapos ang kahanghanghang kwento ng Time Renegades. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kita-kits sa susunod na video. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads.
Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.